Walang mahirap sa iyo, lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo, lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo, lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan
pong pinagpalang araw sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration. Bahay Pagsamba, magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok po sa ating live broadcast. Dito pa rin po sa ating official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating official YouTube channel, dito sa ating YouTube channel sa His Presence Church Cavite and Batangas din po. Huwag kakalimutan sa Facebook, i-like at i-follow kung nasa Facebook ka. Ngayon, kung ikaw naman ay nasa YouTube, huwag kakalimutan mga kapatid na i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premieres at mga bago nating videos na pinapalabas po sa ating po Sunday Worship Celebration Midweek Service. Ayan, yan po ang ating mga gawain sa ating pong minamahal na iglesia ng Panginoon. Magandang araw po sa lahat po na nakatutok na po sa ating live broadcast. Sa lahat po ng mga kapatid natin, mga nag-share na po ng ating live broadcast ngayon pong umagang ito, maraming salamat po. Patuloy po nating ibahagi po sa pamagitan po ng pag-share, sa pamagitan ng pag-click ng share button mga kapatid. Diyan lang po sa baba ng inyong screen, bandang kaliwa po yan, may button po dyan, i-click nyo po yan, i-share nyo po sa inyong mga Facebook wall, sa inyong mga kaibigan, sa pamagitan po ng messenger, sa inyong mga kapamilya, mga mahal sa buhay, kamag-anak, katrabaho, kaklase, para po ito ay may pamahagi po natin yung mensahe ng Panginoon. No po, napakaganda po ng mensahe ng Diyos, ipagpapatuloy po sa atin ng Panginoon ang mensahe ng Book of Genesis, no po, sa Genesis chapter 19 na po tayo, no, kung saan pinag-uusapan po natin ang great judgment and great mercy sa Genesis 19. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng ating puntos na ating pag-uusapan. No po, nagsimula tayo sa ating introductory message from Genesis 19. Pumasok po tayo sa ikalawa, no po, na kung saan pinag-usapan po natin ang great sinners. Ayan, yung point number 1. Ngayon, ang pag-uusapan naman po natin is the point number 2, great mercy and great rescue. O, great rescue and great mercy. Ayan, na pag-uusapan natin mula po sa verse 12 to 22 ng chapter 19. Sama-sama po tayong tumutok at nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa gawain po ng Panginoon every Sunday morning and every Wednesday sa ating midweek service. Ganun din po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga bago nating kasama, sa mga nakakasama natin na VIPs, yung mga first-timers po natin na dumadalo po sa gawain po via online, maging po sa mga kapatid natin via sa ating face-to-face gathering. Maraming salamat po. Mula po sa Cavite and Batangas, patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, don't forget to share our live broadcast. Don't forget to hit the notification bell kung kayo po ay nasa YouTube. At huwag nyo po kakalimutang mag-comment at mag-like, mag-heart every time sa ating pong gawain. Kung kayo po ay nabe-bless sa mensahe ng Panginoon, huwag nyo po kalimutang i-click ang heart button, share button, yung like button, lahat po yan, nandyan na po yan. At huwag kalimutan, syempre, nagpapasalamat tayo sa mga faithful po na nagbibigay po sa atin ng stars. Ganun din po sa mga kapatid natin na patuloy na nagiging tapat sa pagbabalik ng kanilang tithes and offering. We thank you so much sa inyong mga suporta financially sa mission ng Panginoon. Maraming salamat po, at nawa po ay maipahayag pa natin ang ebanghelyo sa marami pang tao at ang mensahe ni Kristo sa buhay ng bawat isa natin, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Okay? Magandang araw po. Nais ating batiin ang lahat po na nagdiriwang ng mga kaarawan. Happy birthday sa mga nakaraang araw na nag-celebrate ng mga birthdays po nila. Happy birthday. Ganun din po sa mga nagdiriwang na kanilang wedding anniversaries. Happy anniversary po sa bawat isa. And again, welcome po sa ating gawain. Ipagpapatuloy po natin ang Book of Genesis dito po sa ating Sunday
Worship Cell Celebration. Abraham series po tayo, Genesis 19. At bago yon, syempre tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, hingin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at gabay sa ating pong buhay. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw pong ito. Sa araw na kung saan itinakda mo para sa amin na kami po'y sama-samang sumamba, mapa online o mapa face to face. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na paghahayag mo, patuloy na paggawa mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa iyong patnubay, aming banal na Espiritu. Salamat sa pagtatagumpay. Salamat sa biyaya mo, Diyos. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat po sa iyong walang katapusang at napakalaking kahabagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, lalo na po sa iyong napakalaking pag-ibig. Kung gaano kalaki yung pag-ibig, ganun din kalaki yung awa at habag sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat dahil meron kaming Diyos na mahabagin at meron kaming Diyos na makatarungan na lagi nagpapaalala sa amin na nagnanais po na kayo po, O Diyos, na siyang nagnanais na kami po'y mas lalong maging malapit sa iyong presensya, malapit sa iyong piling. Maraming salamat po. Kaya Lord, sa aming pagpapatuloy ng series about Book of Genesis, sa Genesis 19, great judgment and great mercy, Lord, help us na maunawaan po namin ng malalim, our dear Holy Spirit, ang mensahe po ng katotohanan ng iyo po mga salita. Mas lalo po naming makita ang katotohanan nito. Bigyan mo kami ng karunungan, aming banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng focus, ng kaunawaan, ng pagtanggap mula sa iyo, Panginoon, ng pagtuturo, pagtutuwid, pagsasanay, pagbabago, pagdidisiplina sa amin ngayon pong araw na ito. Maraming salamat, lalo na po sa mga kapatid namin naglalaan ng oras, panahon para bigyan ka ng oras sa pakikinig ng iyong mga salita, sa pagsamba, Panginoon, sa pagbibigay. Maraming salamat po, Panginoon, lalo na kung kami po ay nasa online o mapa face to face. Alam namin, Panginoon, meron kaming Diyos na kayang kumilos, mapa social media man o mapa face to face. We have a one God who can anoint, who can let the power of your presence, Lord God, be filled with your people, Lord God, right now sa aming kalagitnaan. Sa iyo namin pinagtatagubilin ang aming pong pagsamba sa iyo, Panginoon, lalo na sa pakikinig na iyong mga salita. Be our pastor, our dear Holy Spirit. Be our mentor, be our teacher, our dear Holy Spirit, sa umaga pong ito. Lord, ang bawat salita na mahayag ay patuloy na ikaw po ang patuloy na mangusap, ikaw po ang siyang patuloy na humipo sa puso ng iyong mga anak sa pamagitan po ng iyong mga salita na aming maririnig ngayon pong araw na ito. Maraming salamat. We will enjoy your presence, Lord God. Even, Lord, meron po kami mga kapatid na nagdadalamhati sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At patuloy, Lord, kami nagpapasalamat sa iyo dahil alam namin, Panginoon, hindi mo kami iwanan, hindi mo kami bibiguin, at hindi mo kami kailanman pinababayaan. Maraming salamat, our dear Holy Spirit. Talk to us, mold us, teach us, guide us, Lord God, sa katotohanan po ng iyong mga salita. Bawat salita, Lord, ay patuloy na kumilos at mahayag po sa aming buhay. Maraming salamat. We bring everything to you, Lord God, all the glory, honor, and praise to you alone, our dear Jesus, our King of Kings, our Lord of Lords. Maraming salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Magandang araw po sa bawat isa. Again, welcome po sa gawain po ng Panginoon. Ngayon pong midweek service. Nawala. So, tuloy po tayo. At teka lang po, ayusin ko lang po ito. Okay. So, dire-diretso na po tayo sa ating Book of Genesis. Dito po sa ating pagbubulay sa Genesis 19, sa buhay ni Abraham. At ngayon pong araw na ito ay atin pong mas lalawakan pa ang ating pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Panginoon mula po sa Genesis 19. Last time, we talked about Genesis chapter 19 verses 1 to 11. Now,
le-level up naman tayo sa Genesis 19:20 verse 12 to 22. Yan po yung ating tatakbuhin ng mensahe po ngayon pong umagang ito. Okay? So sama-sama po tayo mga kapatid na marinig ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. At siya po magtuturo sa atin ngayon pong araw na ito. Ang araw na ito ay napaka-espesyal dahil alam ko pong araw po ito kung saan kakatagpuin tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit na tayo po ay nasa online, face-to-face man ito, ay katatagpuin tayo ng Panginoon sa ating pong pagsamba sa Kanya ngayon pong umagang ito. Let's go back to Great Judgment, Great Mercy, Genesis 19. Last time, pinag-usapan natin yung introduction and we talk about the great sinners in point number 1 na pinag-usapan natin sa Genesis 19 verse 1 to 11. Now, we will move to our second point which is great rescue and great mercy. Kung babalikan po natin, iniisip natin mga kapatid na sa puntong ito, ang Sodom at Gomorrah ay patunay na talagang mayroon pong kaparusahan sa mga labis ang pagkakasala sa Panginoon. Kung babalikan natin yung story po ni Lot at ng dalawang anghel during that time sa verse 1 to verse 11, nakita natin nung una, hindi pa naman alam ni Lot kung ano ang sadya nitong dalawang bisita niyang anghel. At di niya naman alam na ang anghel ang kanyang magiging bisita. Pero ngayon, malinaw na po para malinaw na ang mensahe kung bakit napasadya ang dalawang bisita niya sa Sodom. So ngayon, mga kapatid, alam na po niya ang reason at matutunghayan po natin yan sa verse 12 and 13. Makikita natin, basahin natin. Sabi po dito, sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa, o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. So kung babalikan po natin mga kapatid, malinaw na kay Lot ano ba ang layunin ng dalawang bisita na anghel. Ano po ang kanyang layunin? So sinabi ng anghel sa kanila, kung may mga anak, may mga magulang pa, mga kamag-anak, isama mo sila. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito. Dahil narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na nandito sa Sodom at sa Gomorrah sa kasamaang ginagawa nila. Kaya ipinadala ng Diyos sila ang dalawang anghel para lipulin ang lungsod. So makikita natin dito yung pag-ibig ng Panginoon para sa kanila na binigyan pa sila ng pagkakataon na sila'y makalikas bago po mangyari ang pagpaparusa, dala sa pagpaglipol, dala sa mga bunga ng matinding kasalanan na ginagawa ng mga taga Sodom at Gomorrah. So nakita natin, ganun katindi ang pag-ibig, ganun na lamang, parang John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Lot, no? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pamilya, sa kanyang mga manugang, no po, sa kanyang mga kamag-anak, na sino mang sasama sa kanila ay sigurado at tiyak na hindi mapapahamak, hindi makakaranas ng paglipol mula sa Diyos, dahil sa kasalanan at kasamaan, dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos na sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos kay Lot at sa kanyang pamilya, na sino mang sasama sa kanila ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng kaligtasan. Tunog John 3:16 po. And definitely it's a yes, no, na tunog John 3:16. So makikita natin dahil sa pag-ibig yan ng Diyos, hindi lang dahil kay Abraham. Nakita natin yung favor ng Diyos kay Abraham, damay ang ating pamilya. Damay po ang ating mga mahal sa buhay. So nakikita natin, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako ng kanyang lahi ay kanyang pagpapalain, ang kanyang lahi ay kanyang patuloy na iingatan at pagtatagumpayin. So paano po nag-respond
si Lot sa mensaheng ito na ipinahayag ng dalawang anghel para sa kanilang pamilya. Dahil ipinahayag na po ano ba ang dahilan, ano ba ang purpose, bakit dumalaw yung dalawang anghel sa lungsod ng Sodom, pinakita na po na lilipulin namin ito. Kaya tawagin mo, pumunta ka sa yung sabi sa verse 12, pumunta ka sa anak mo, sa manugang mo na lalaki o kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis na kayo rito. Dahil, malinaw po ang sabi sa kanya, lilipulin namin ang lungsod na ito. So makikita natin dito sa mga sumunod na verse, pinuntahan niya yung mga manugang niyang lalaki, yung mga mapapangasawa ng kanyang mga anak, na kanyang dalawang anak na babae, at sinabi na umalis kayo sa lugar na ito at wawasakin ito ni Yahweh. Okay? Pero ang akala ng mga manugang at anak, maaari pati yung mga ilang mga kamag-anak, akala nila nagjo-joke lang tong si Lot. Akala nila tong si Lot ay nagbibiro lang. Kaya mahalaga po na makinig muna tayong mabuti. Mahalaga po bago tayo kumontra, pakinggan muna. Bago tayo mag-resist, pakinggan mo muna kung ano ang dapat mong pakinggan. Kasi hindi naman lahat talaga pwede nating yung application na talagang nakikinig talaga sa iyo, no? Pero mga kapatid, kung alam mo that the judgment of God is coming, katulad ni Lot, na alam mo na mayroon pong parusan at may paglipol na mangyayari sa lungsod na kung saan naroroon ang iyong mga mahal sa buhay, hindi po tayo mag-aatubiling sabihan sila na mayroon pong parating na parusa ng Diyos na lilipol sa buong lungsod, mga kapatid. At alam natin sa puso natin na kapag meron tayong nalalaman na mayroon pong kapahamakan mangyayari, tayo po ang unang magpapaunawa sa kanila, tayo po ang unang magpupumilit sa kanila, sa mga taong mahal natin na huwag silang mapahamak. Ganun po yung nais ng Diyos. Kaya ipinagkaloob niya si Kristo para sa atin na minamahal ng Diyos Ama, para ni isa sa atin ay walang mapahamak. Kaya nga po tayong mga nasa Panginoon, ang ating pong role, ang ating gampanin, ang ating dapat gawin, ang responsibilidad natin, ibahagi sa kanila kung anong posibleng mangyari sa mga tao kung matapos na ang pagkakataon sa kanilang buhay. So, kailangan warningan natin sila sa mga paparating na paghatol ng Diyos. Pero I expect din naman na ang iba sa mga tao na kakausapin natin, sa iba ay totally hindi makikinig. Sa aking karanasan po, may mga tao talaga na hindi marunong makinig. At pinakamatindi dyan na hindi nakikinig sarili po nating pamilya. No? Akala nila, nagloloko lang tayo, hindi sila makikinig sa atin, hindi sila maniniwala agad-agad, pagtatawanan pa tayo, sasabihin pa tayong parang nababaliw. Pero ang magdadala, ang magbibitbit sa atin at magpipilit sa atin para ipahayag ang nalalapit na paghatol ng Diyos, ang nalalapit na kaparusahan ng Diyos, walang iba kundi ang ating pagmamahal para sa kanila. Kasi kung mahal mo sila, hindi mo sila susukuan. Dahil kung mahal mo sila, hindi mo sila bibitawan. Dahil kung importante sila sa iyo at mahalaga sila sa iyo, hindi mo ahayaan na sila'y mapahamak, mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dahil may impyerno talaga no? Hindi papupuntahin ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para lang sabihin sa atin, nagjo-joke lang naman ako, wala namang impyerno Alam ng Diyos na ang kanyang ginawang lugar ng kaparusahan, kung saan mayroong apoy na galit, no? At may mga uod na nangangalit ang mga ngipin, meron doon kapahamakan, may parusa sa kasalanan. At yun po yung hanggang ngayon ay mensahe pa rin sa atin ng Panginoon na kung tayo po ay mawawalan ng pagkakataon na makahingi ng tawad, makatalikuran ng ating kasalanan, makita na ang tunay na daan, katotohanan at ang buhay para makarating sa Ama sa langit ay walang iba kundi kay Kristo. So kung kahit na tayo pinagtatawanan nila, kahit na hindi pa sila nakikinig sa atin, kahit di pa sila naniniwala, let's pray to them.
Let's pray to them. Let us ask the Holy Spirit to help us to pray for our family, of our loved ones, for our friends, for our co-workers, for our classmates, and everyone around us na meron na darating na paghahatol sa atin. Lahat tayo po ay daraan sa kamatayan, lahat tayo ay daraan sa paghatol ng Diyos sa harapan ng Panginoon. At take note, mga kapatid, mahirap po para sa makasalanan na tao na iwanan ang kanilang mga nakagisnan at parang tama na kasalanan, na kahit na kasalanan ay parang tama pa rin sa kanilang kaisipan. Sa totoo lang, mga kapatid, mahirap talikuran ang mundo na nakahumalingan na natin. Uulitin ko po, mahirap talikuran ang mundo na nakahumalingan na natin. Marami pong tao ang nasisiyahan pa na sa buhay nila masaya sila, marami po silang masaya naman ang kanilang pamilya, wala naman silang problema, maganda yung hanap buhay nila, marami naman po silang naipundar ng mga ari-arian, marami naman silang bank account, marami silang pera, pero hindi man lang nila na iniisip na lahat po ng bagay sa ating buhay may hangganan. Na lahat po ng bagay sa buhay natin ay may naghihintay na hatol. Meron tinatawag na Judgment Day. No? Aanhin nga naman natin. Tama ang Bible Basahin natin. Mark chapter 8 verse 36. 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ano mapapala natin? Dami mo kang pera, dami mong ari-arian, masaya nga pamilya mo, marami kang hanap buhay, pero ano naman ang mapapala mo kung mapasayo ang lahat ng yan sa mundong ibabaw, lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa mo? Saan pupunta? Sa impyerno. Ano kapahamakan nito? Impyerno. Balikan mo yung John 3:16. Gaya ng binuklat ko kanina. Sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Yung word na mapahamak, pag sinabing mapapahamak ka, may naghihintay sa yung matinding pangyayari. Matinding, pwede mong ikawasak, pwede mong ikasira, pwede mong ikapahamak. Excuse me po. Yun po yung mga bagay na dapat po nating maintindihan. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ano sabi? Ayaw nilang maniwala sa magandang balita Pag Biblia na pinag-uusapan, hate na nila. Pag Biblia na pinag-uusapan, allergic na sila. Pag Bible na pinag-uusapan, KJ na. Pag Bible na pinag-uusapan, kaplastikan na. Pag Bible na ang sinasabi na salita ng Diyos sa katotohanan, corny pa. Dahil ang kanilang kaisipan, kaya maraming hindi naniniwala, dahil ang kanilang mga isipan ay may bumubulag. Huwag kang magtaka kung bakit hindi naniniwala ang ilan sa mga mahal mo sa buhay dahil ang kanilang isipan, malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, binulag ni Satanas. Na si Satanas na kung saan naghahari sa mundong ito, siya ay hari sa mundong ito Ibig sabihin, mga kapatid, siya ang bumubulag para hindi nila maintindihan ng mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ayaw nilang maniwala. Hindi po dahil sa wala silang nakikita, ayaw talaga nilang maniwala. Amen? Bakit tayo naniwala? Kasi tinanggal ng Diyos. Tinanggal ng Diyos sa ating isipan yung pagkabulag ni Satanas sa atin. Binulag niya sila, yung mga tao, para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga pagkapangyarihan na ni Kristo, kailangan pa nila to cease to believe. Pagkapangyarihan ni Kristo, kailangan muna nilang makakita ng himala, kababalaghan at kamanghamanghang gawa para sila'y maniwala. Imaginein mo, larawan ng Diyos si Kristo pero walang naniniwala kay Kristo. Naniniwala kay Kristo pero sa salita ng Diyos hindi naniniwala. Ang tingin nila kung ba't di sila naniniwala, sila'y pinapalitan ng relihiyon. Wala po pumapalit ng relihiyon mo.
Kung gusto mong mamatay sa relihiyon mo, pwede yon, mamatay ka sa relihiyon mo. Pero mas masarap mamatay ng dahil kay Kristo. Mas masarap ang mawala sa mundo na alam mo ang katotohanan kung ano sinasabi ng magandang balita para sa iyo at kung ano ang masamang balita. Dalawa lang naman yan eh. Pag nalaman mo ang bad news, malalaman mo rin na may good news. Ang bad news, may parusang impyerno na naghihintay sa lahat ng tao na ayaw maniwala at sumampalataya at sumunod kay Kristo. May bad news talaga. May good news naman para sa mga bad news na gustong pumunta sa good news. Kung gusto mong maiwasan ngayon pa lang habang ikay buhay, tandaan mo, pagpatay ka na, hindi ka na makakagalaw, hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makapag-iisip. Pag wala ka ng buhay, wala ka ng panahon, wala ka ng pagkakataon para magdesisyon pa sa iyong sarili. So naiisip ko lang mga kapatid, tama rin yung sinabi sa verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo Jesus. Gusto ko malinaw po sa ating lahat ito. No? Ang Diyos po ang nagsabi sa simula pa lamang ng pagkakalikha ng mundo sa Genesis chapter 1, ang pagkakaroon ng liwanag sa kadiliman ay siya ang nagbibigay. Ang Diyos ang nagbibigay. So siya din ang may kaya magbigay ng liwanag sa mga taong sarado ang isipan na binulag ng kaaway na si Satanas. At dahil ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa isipan ng mga taong ito, sa Diyos natin ihingin ito. At hindi natin kayang gawin ito sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Kung nais nating magbigay ng liwanag sa kanila, nais natin na matanggal ang mga nilagay na pagkabulag ni Satanas sa kanilang isipan, kailangan nating itanong, kailangan nating magtanong, kailangan nating hingin yan sa banal na Espiritu na ang Diyos ang siya magbigay ng liwanag sa isipan ng mga tao para maunawaan ng bawat isa sa atin ang kung gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos na nahayag sa buhay ni Kristo Jesus. So tandaan po natin mga kapatid, hanggang ngayon maraming tao ang namumuhay sa kadiliman. Hanggang ngayon, marami pong taong nananatili sa pagkabulag ni Satanas. Marami po ang hanggang ngayon na hindi nakikita ang liwanag ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. Tandaan po natin na ang kailangan natin sa panahon natin ngayon ay awa at biyaya. Awa at biyaya lang talaga ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Dahil kung tayo lamang ay magmamalaki, kung tayo lamang ay mawawala ng pagkakataon, sayang. Dahil kahit kailan, kung meron mang hindi na kayang gawin ng Diyos at di niya nagagawin, ay kapag ikaw ay nawala ng pagkakataon na sa buhay na ito, ay makapagdesisyon habang ikay may lakas, may panahon, ito po yung chance natin eh. So imagine, ang Kuya Bert, 52 years na buhay sa mundo. Kinuha siya ng Panginoon at the age of 52. At 52 years of his life, hindi niya na-enkwentro ang Panginoong Jesucristo. Hindi tinanggal ng Diyos ang pagkabulag sa kanyang isipan. Hindi niya nakilala si Kristo. Hindi niya ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo. Makakapagsalita pa kaya si Kuya Bert ngayon kung siya'y walang pagkakilala sa Panginoon? Hindi na. Patay na siya. By the way, yung leader natin, nakita natin ang kanyang pagpumilit at pagsusumikap, pagsusumipag sa paglilingkod sa Panginoon hanggang dulo. Kaya sa buhay natin, awa na lang at biyaya ng Diyos ang kailangan natin para makapag-awa at biyaya talaga ng Diyos sa makapagliligtas sa atin. Isipin niyo po, puntahan natin, Genesis 19:14. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito. Magmadali. Bilisan nyo. Huwag kayong kukupad-kupad. Magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nakakalungkot talaga. Ano po nangyari sa verse 15? Nang magbubuk ang liwayway na,
Pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo. Dalhin mo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao rito. Kaya titingnan nyo mga kapatid, napakatindi kapag ang tao makikinig lang yan kapag oras na, no, kapag oras na kapag na-realize niya totoo pala sinasabi mo, 'di ba? 'Yun ang problema eh. Kakatusi is to believe mo, kakatusi is to believe mo, wala namang mawawala sa iyo eh. Oh. Kaya ano sabi, magbubukang liwayway na, ayan na, malapit na. Sinabi, bilisan nyo. O, sinabi niya sa mga anak niyang babae, bilisan nyo. Dalhin nyo ang asawa mo at ang 2 anak mong babae, sabi ng anghel. Bilisan nyo. O, pinagmamadali na sila. Ganon din siguro si Lot. Nagpupumiglas na. 'Di ba? 'Yun ang problema eh. O, pag oras na, maninisi pa. Eh kasi di nyo sinabi sana pinilit mo ko. Ah, ganun ba? O. 'Di ba? Kaya mga kapatid, yung mga anghel mismo sinasabi niya, umalis na kayo sa lungsod. Ayan na, magbubukan liwayway na, mag-uumaga na. Bilisan nyo! Dalhin mo ang asawa mo, dalhin mo ang anak mong mga babae na nandito, umalis na kayo agad. Kung sinong may ayaw dyan, iwanan nyo. Dahil baka madamay kayo kapag nalipol na o nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao dito. Dito ko nakita na ang gospel, ang ebanghelyo ay hindi siya pwede sa paano tawag dito? Mas magandang term. Hindi siya pwedeng ano bang pinakamagandang term? Nag-iisip ako ng pinakamagandang term. No? Ito. Ang gospel ay urgent at it will not keep you waiting. You, English. Hindi na po ito makapaghihintay. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na hindi natin hawak ang buhay. Gaya nga nung mensahe nung Friday night ni Bishop Andre sa funeral service si Brother Bert, na wala tayong control sa ating buhay. Hindi natin pwedeng diktahan ang ating mga sarili na ganun lang edad tayo mabubuhay. Amen. Wala pong bata, walang matanda, walang senior, walang kahit na sino makapagsasabi o makatitiyak na abutin mo yung 80, 90, 100, bibihira po yan. Kahit anong iwas mo, pag oras mo na. Oras na ito, nalilipulin na. Naku, madadamay kayo. Huwag kayong babagal-bagal. Bilisan mo. Take note, ang word bilisan mo, exclamation point. Ibig sabihin, merong puwersa. Bilisan nyo. Babagal nyo. Oh, ayan. Bilisan mo, di ba? Hindi mo pwedeng sabing matagal pa naman eh. Hindi naman pwedeng, tandaan po natin hindi po pwede nating patagalin ang response. Lalo po sa panahon natin ngayon. I remember, nung ako po'y nakakilala sa Panginoon, 25 years ago. Ako, malalaman ng edad ni Pastor. 25 years ago, nang ako po ay nakakilala sa Panginoon, I'm about 12 years old kung ako nagkakamali. Ano po? 12 years old. That was August 18, 1998. Ano po? Grade 6 po ako noon. Tinanong po kami, 2 lugar lang ang pwedeng puntahan ng tao. Ano po? At impyerno at langit lang ang pagpipilian.
So, tinanong po kami kung kami po'y mamamatay, nakatitiyak ba kami kung sa langit kami pupunta. Ang sagot ko po'y wala naman pong nakakatiyak. Pero nung malaman ko na kailangan ko palang mamili habang ako po'y may buhay, habang ako'y malakas, habang ako'y nakakapag-isip ng matino. Kasi mga kapatid, hindi natin alam ang buhay. Sino mag-aakala na hanggang 52 years old lang ako, Kuya Bert? At sino po makapagsasabing, dapat ako ay umabot ng mga 90, 80, ganyan? Wala eh. Sa panahon po natin ngayon na pasama na ng pasama ang mundo, sa panahon po natin na pabata na ng pabata ang nagkakasakit, sa panahon po natin ngayon na hanggang sa mga oras at sandaling ito, na para bang ang buhay ay para na lang hangin at para na lang usok na napakabilis mawala. Hindi natin pwedeng sabing matagal pa naman. Pwede pa nating patagalin ang pagtugon natin. Magbabago ako soon, kapatid. Babalik uli ako dyan. Hindi na po. Always remember that judgment is coming. We are living, sa katapusan ng mundo. We are living on the last days. We are approaching in the judgment that is coming. So now, today, at this moment, is the day of your salvation. Today, this time, this momentous event, this momentous day of God, this is the day of your salvation. So kung ayaw ng mga manugang ni Lot na sumamang umalis, wala siya magagawa, mga kapatid. Kaya sabi ng anghel, kaya bilisan nyo. Ayaw ng mga manugang mo, bilisan nyo, kayo na lang. Kayo na lang mag-anak. Hindi mo pwedeng sabing matagal pa naman darating si Lord, matagal pa naman babalik ang Panginoon. If you will see yung paligid, kung makikita mo kung ano nangyayari sa paligid mo, kung nakikita mo kung gaano pasama na ng pasama ang mga tao, kung gaano mo nakikita mga end times na mga palatandaan, bagamat hindi natin pwedeng sabing eto na ang katapusan, walang nakakaalam. Sabi nga ng Bible, even Jesus, hindi niya alam ang plano ng Ama kung kailan siya muling babalik. Kung kailan muling babalik si Kristo. Ama lang ang nakakaalam kung kailan ang araw na yun. So, ang tanong ko sa iyo, kung ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam na muling pagbabalik ni Kristo, ikaw, gaano mo kaalam na tatagal pa ang buhay mo? Gaano mo kaalam na may oras ka pa na mabago? May oras ka pa para, teka lang, saka na, pag okay na ako, pag mabait na ako, kailan yun? Kailan mangyayari yun? Kailan mangyayari maglilingkod ka kapag senior citizen ka na kung saan inatake ka, na-stroke ka, na-ICU ka, saka mo sasabihin, sana pala naglingkod na ako sa Panginoon. Gusto ko umawit kay Lord. Ha? Ngayon na. Tandaan nyo po, hindi natin pwedeng sabihing matagal pa naman ang Judgment Day. Kung nangyari sa Sodom, mas malala ang posibleng mangyari sa atin. I'm not giving you a fear and false hope. Kay Lord lang ako aasa. Yung judgment, totoong mangyayari. Hindi pa naman ako mamamatay, pastor. Ano ka ba naman? May chance pa naman siguro si Lord sa buhay ko. Hindi naman ako hahayaan ng Diyos na mapunta sa impyerno. Mga kapatid, etong si Lot, nagmamatagal pa. Tingnan nyo, verse 16. Hindi pa sana aalis si Lot. Tigas ng ulo. Po? Marami talaga matitigas ang ulo. May chance pa naman. Di pa naman ako mamatay. Di naman ako papayagan ng Lord mapunta ng impyerno. Okay. Kung yan ang paniniwala mo yan. Pero ano sinasabi ng salita ng Diyos sa atin? Kung kailan ka pa magbabago, pagpatay ka na, kailan ka magbabago kapag may nasa banig ka na ng karamdaman? Today is the day of your salvation. Today is the day you have a chance to change
your life, to transform. The Holy Spirit will transform your life. Kailan mo gagawin yun? Ngayon, hindi bukas, ngayon. Itong si Lot, nagdadalawang isip pa. Nagmamatagal pa, nakaramdam na po ba kayo niya, pinabibilisan mo, lalo pinatatagal? Kung kailan ka nagmamadali, lalo pinatatagal ng mga taong kasama mo. O, itong si Lot, nagmamatagal pa. Nagdadalawang isip pa siguro. Ayan. Pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, ano ginawa ng anghel? Hinawakan po sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Ano? Kinaladkad na sila pabalik. No? Isipin mo, nagdadalawang isip ka pa? Anong pagdadalawang isip mo? Anghel na ng Panginoon ang nagdadala sa'yo. Anghel na ng Panginoon na nagpapaalala sa'yo. Anghel na ng Panginoon na nagbibigay sa'yo ng paalala at mensahe. Bilisan nyo. No. Ano gawa? Ano ginawa? Ano gawa? Ano ginawa? Madalas kasi ang hilig nating mandelay. Kung may sunog na, lumabas ka na. Iniisip mo pa, paano yung mga passport ko? Paano yung mga ID ko? Paano yung rep ko? Paano yung TV ko? Mga kapatid, lumabas ka na. May sunog eh. Huwag mo nang isipin yung iba mga gamit mo na maiiwan sa bahay. Ano ang mahalaga? Buhay mo. Kasi yung mga naipundar mo, pwede mo pang ipundar muli kung ikay buhay pa. Pero yung buhay mo, nag-iisa lang yan. Alam niyo po, sa lahat na nangyayaring ito, nakikita ko po, buti na lang ang laki-laki ng awa ng Diyos. Alam niyo po, first time na ginamit ang salitang ito, no, sa New Testament, sa Old Testament, the word mercy, yung naawa ang Panginoon. First time ito, mga kapatid, na ginamit sa Bible na ang salita. Dito po nyo makikita, Genesis 19:16. This is the first time na nagsalita ang Diyos na naawa ang Panginoon. Dito sa verse 16, the Lord being merciful to him. Awa po ng Diyos ang kumaladkad kay Lot palabas ng lungsod. Kaya sa awa ng Panginoon kay Lot, at naniniwala po ko dahil may Abraham, hinawakan, kinaladkad, sabi ng ibang salin, hinawakan, kinaladkad. No? Kinaladkad sila ng anghel sa kamay. Hinila-hila sila sa kamay at dinala sila palabas ng lungsod. No? Nakikita po natin ang tindi ng awa ng Diyos para kumaladkad kay Lot palabas ng lungsod kasama po ng kanyang pamilya. Amen? Kasi alam nyo po, kung ba't ganyan si Lot, parehas natin si Lot eh. Hindi tayo kikilos. Hindi tayo agad-agad maniniwala. Bakit? Natural sa atin na pagiging matigas ang ulo. Natural po sa atin na bago maniwala, kailangan muna ng ebidensya. Marami po sa atin, bago maniwala, saksakan na napakaraming dahilan bago maniwala. Alam niyo po, kung hahayaan tayo ng Diyos sa likas nating kalagayan na pagiging matigas ang ulo, lahat ng matigas ang ulo, alam natin kung saan pupunta, kapahamakan. Wala pong matigas ang ulo na nagtagumpay at naligtas. Pag tayo'y matigas ang ulo, kadalasan sa katigasan ng ating ulo at sinusunod natin ang sarili nating damdamin, sarili nating kagustuhan, ayan. Kaya sa dulo, lahat ng kagusto mo, lahat ng katigasan ng ulo mo, kapamakan ang dali mo. We praise God for His compelling mercy. We praise God dahil naawa ang Panginoon kay Lot. We praise God na awa ang Panginoon sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, sa sangkatauhan, sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus para walang mapahamak na tao kahit sino man. At sino mang sumampalataya sa kanya ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Sino man ang sumampalataya. Kung sasampalataya ka kay Kristo Jesus, hindi ka mapapahamak.
Eh, ang problema, saka ka lang maniniwala kapag wala ka ng pagkakataon para maayos ang iyong buhay. Kung sa sarili nating kalooban nakasalalay ang kaligtasan natin, isipin nyo po kung sarili mo nakasalalay, sa sarili mo kalooban, nakasalalay yung kaligtasan, mananatili tayong yumayakap sa kasalanan. Kung nananatili sa kalooban mo nakasalalay ang kaligtasan, kung di ka lang mananatiling yumayakap sa kasalanan, nako, hindi ka aalis sa kamunduhan. Kaya yung mga Kristiyano na babalik pa sa makamundong buhay, wala ka ng oras, kapatid. Kung bakit yumayakap na yakap ka sa mundo, bakit yakap na yakap ka sa kasalanan, at ayaw mo sumunod kay Kristo, pabalik-balik ka sa kasalanan, pabalik-balik ka sa bisyo, pabalik-balik ka sa kamunduan. Bakit? Bakit? Kasi lagi ka nakasalalay sa damdamin mo. Matutupok na ng apoy yung Sodom at Gomora, ikaw okay lang sa'yo? Hindi ka pa aalis, nagdadalawang isip ka pa? Buti na lang may Diyos na bumubuhat sa atin. Buti na lang may Diyos na binuhat tayo. Iniligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Dahil kung ang Diyos hindi ka pinaalalahanan, matagal ka ng patay. Dahil kung hindi ka pinaalalahanan ng Diyos, matagal ka ng napahamak. Salamat dahil ang Diyos natin mabuti. Inaalis tayo, binubuhat tayo ng Diyos, inililigtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. O baka nandun ka pa rin sa kasalanang kinahuhumalingan mo. Minsan ang dalangin ko po ay ganito, Panginoon, minsan ang prayer ko para sa sarili ko ay ganito, Panginoon, hindi ko kayang kumawala. Minsan inaamin ko talaga sa Panginoon na, Lord, itong kasalanang ito, hindi ko kaya. Kahit gusto ko, kahit gustong-gusto kong gawin ang kasalanang ito, Lord, hatakin mo ko palayo sa kasalanang ito. Lagi yan ang tanong ko sa Panginoon. Lord, bakit ganito? Gustong-gusto kong magkasala. Gustong-gusto kong magalit. Gustong-gusto kong magsalita ng di maganda. Pero kahit na gusto ko, Lord, hindi ko kayang kumawala. Inaamin kong gustong-gusto kong gumawa ng mali. Pero Lord, lagi mo kong hatakin palayo sa kasalanan. Ang panalangin ko po sa bawat isa sa atin, sa HPCI family, sa mga miyembro at sa mga kapatid natin na hindi po nagre-respond sa disiplinang ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Whatever it takes, Lord, whatever it takes, kaladkarin mo ang mga anak mo palayo sa kapahamakan. Please, Lord, ilayo mo sila sa kapahamakan. Ang ating kasalanan, mga kapatid, marami yan. Hindi na mabilang. But always remember that God's mercy is more. Even our sin is many, God's mercy is more. And we thank God, we praise the Lord for His great mercy. Pero kahit tinahatak tayo ng awa ng Diyos, kailangan pa rin nating paulit-ulit na paalalahanan. Kaya yung pastor, lawit na ang lalaugan, lawit na ang lalamunan, ubos na ang boses, linggo-linggo magpapaalala, tuwing Miyerkules magpapaalala. Bakit? Hindi natatapos ang mensahe ng Diyos araw-araw sa atin. Bakit? Araw-araw may devotion ka, araw-araw may prayer time ka. Bakit? Dahil araw-araw kailangan tayong paulit-ulit na paalalahanan. Dahil kapag tayo'y hindi na pinaalalahanan, kawawa tayo at mapapahamak tayong lahat. Tulad ng anghel sa sinabi kay Lot, tumakbo kayo palayo.
Verse 17. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo na kayo. Huwag na kayong lilingon. Ang instruction ng Panginoon sa kanila, na andoon na ang Panginoon. Tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. O hihinto. Ang instruction, tumakbo. Huwag lilingon. Huwag hihinto sa kahit na saan dito sa kapatagan. Tumakbo kayo papunta sa bundok para hindi kayo mamatay. Eto namang si Lot, ay nako, nakakainis to si Lot. Pasaway. Verse 18, sumagot si Lot, Panginoon ko, huwag nyo naman po akong patakbuhin papunta sa bundok. Ayan na naman si Lot na matigas ang ulo. Oh, nag-delay na naman, nakiusap pa, nag-request pa. Kapal lang apog. Nag-request pa. Siya na nga ang ililigtas, siya na nga ang pinapaalalahanan na mayroong paglipol na gagawin ng Lord. Siya pag dami request. Ganyan kasi tayong Kristiyano. Ganyan din tayong tao. Diyos ko po, ililigtas ka na nga ng Diyos, dami po pang pa-request. Ano request niya? Please lang po, huwag na po doon sa bundok nyo kami papuntahin. Doon na lang po sa mas malapit, sabi niya. Kinahabagan nyo po ako. Pinakita nyo po ang kabutihan nyo sa akin, sa pagliligtas nyo sa buhay ko. Pero Lord, napakalayo naman po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Oh, ganun ba? Ganun ba, Lot? Sipin mo mga kapatid, kinahabagan ka na nga ng Panginoon, pinakita na nga sa iyo kabutihan ng Diyos sa pagliligtas nyo, sa pamilya niya at sa buhay ni Lot. Pero may reklamo pa rin. Normal yan, ganun tayo. Dami nang ginawa ng Lord na pagpapala, pero dahil dami niya nang ginagawa, tayo pa minsan makulit at matigas ang ulo. Ako lang po ba ang ganon? Tayo pong lahat. Naniniwala po ako, hindi lang ako nag-iisa. Verse 20. Nakita niyo po ba maliit na bayang iyon sa unahan? Tiyak na yun po, mararating ko po yun dahil malapit lang po yun. Pwede ba Lord, doon na lang po ako pumunta sa maliit na bayang iyon para maligtas ako? Oh, ano yan? Paano yan? Paano na yan? So, ang ibig sabihin niya, yung bayan ng Zoar. Yung maliit na lugar na yon, no, yung maliit na area na yon, kung saan niya gustong pumunta, sa maliit na bayang yon, yun po yung bayan na ng Zoar. No? Verse 21, sumagot ang Panginoon, tingnan niyo po yung habag ng Diyos. No, makikita niyo dito, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na yun. Nakita niyo po? Dahil ko ako yun, matigas ang ulo mo, ayaw mo, sige, bahala ka sa buhay mo. Aba, ikaw na nga nililigtas, ikaw pa ikaw pa maraming request. Oh, di ba? Pero sa puntong ito, mga kapatid, nakita natin kung gaano kapasensyoso ang Diyos, gaano siya punong-puno ng kahabagan at awa, ano po. Binanggit niya po sa Genesis 13:13 na kung saan, sa 22 muna tayo. Sige, tumakbo na kayo ron, punta na kayo sa bayan ng Zoar dahil wala pa akong gagawin. O hindi ko gagawin ng paglipol hanggat hindi pa kayo nakakarating doon. Ang bayang iyon ay tinatawag na Zoar dahil maliit ang bayang iyon. So nakita natin mga kapatid, matindi kung magalit ang Diyos, matindi rin ang magparusa, pero wag nating kaligtaan na higit na mayaman ang awa ng Diyos sa atin. Kung walang hindi mahabagin ng Diyos, matagal na tayong naparusahan. Para kay Lot at sa kanyang pamilya, at maging sa ilang mga nakatira sa Zoar, wag nating kaliligtaan mga kapatid na palagi nating alalahanin ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. Nakita natin yan, Genesis 13:13, binanggit niya ang bayang ito sa Zoar, binanggit niya rin yan. So pumayag ang anghel sa request niya, pumayag ang Panginoon sa request, di kasali na ang Zoar, dapat sa tutupukin eh. Pero dahil sa pakiusap ni Lot, no, nakita natin, pati Zoar naligtas patuloy. So para kay Lot at sa kanyang pamilya at maging ilan sa mga nakatira sa Zoar, nakita natin, wag nating kakalimutan kahit sa ating sitwasyon ngayon. Palagi nating alalahanin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos. Naway masabi rin natin sa Diyos ang sinabi ni Lot,
Ano sabi niya sa 1919? Tingnan natin, 1919. Kinahabagan niyo po ako at pinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko. Pero napakalayo. Nakita niyo po, kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas ninyo sa buhay ko. Sa puntong ito mga kapatid, makikita mo yung gaano kalaki ang habag at awa ng Panginoon para kay Lot. Sa kabila ng mga alalahanin, sa kabila ng matinding pagsubok na ito, nakita natin, Diyos pa rin, yung kahabagan pa rin ng Panginoon. Nakita natin dito, yung great kindness in saving the life of Lot and his family. Tandaan niyo po mga kapatid, awa, biyaya, pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa atin. Makasalanan po tayo mga kapatid. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay hindi nararapat na maligtas. Lahat po tayo ay gustong manatiling nakakapit sa kasalanan. Mararanasan nila ang tindi ng galit ng Diyos tulad na nangyari sa Sodom at Gomora. Pero dahil sa awa, biyaya, pag-ibig ng Diyos, yan ang nagligtas sa atin. Salamat dahil meron tayong Diyos Amang mapagmahal. Diyos Anak na handang ibigay, ialay ang kanyang buhay para sa ating katulad nating makasalanan. Kaya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naranasan natin ang pagliligtas ni Kristo sa ating buhay. Today is the day of your salvation. Kung nandito ka at nakinig ka ng mensaheng ito, ito'y paalala sa iyo ng Panginoon. Kailan ka babalik sa Panginoon? Kailan mo pakikinggan ang mensahe ng Diyos para sa iyo? Kailan mo maririnig ang sinasabi ng Panginoon na si Kristo ay tunay na nagmamahal sa iyo? At dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, dahil sa napakalaking pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya si Kristo Jesus para sa iyo. Kung sasampalataya ka sa Kanya at tatanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at sasabihin mong siya iyong Diyos at iyong tagapagligtas, maliligtas ka. At ang pangako ng Panginoon, kasama ng iyong mga mahal sa buhay, ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay maliligtas. So naniniwala po ako na ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin na nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Itong panahong ito ay hindi panahon para tayo'y magpakaprente, wala na tayong gagawin. Ito po'y panahon na kung saan ipinapaalala po sa atin ng Diyos, the day is approaching. Today is the day of your salvation. May purpose kung ba't ka nandito ngayon. May purpose kung ba't mo naririnig ang mensaheng ito. May purpose ang Lord. Bakit? Gusto ng Lord makita mo, anak, wala na tayong oras. Kung ito ang panahon na narinig mo ang Panginoon, ang mensahe ng Panginoon, ang gospel, ang good news ng Lord, na siya ang tanging Diyos na makapagliligtas sa atin sa impyerno at sa bunga ng kasalanang ating nagawa. Deserve nating mamatay, deserve nating maparusahan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa awa, biyaya at pag-ibig ng Diyos, ipinagkaloob niya si Kristo para sa iyo. Para si Kristo ang maging daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama, dun sa langit. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Sa langit, yan po yung buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, sa pamagitan ni Kristo para makasama natin siya. Dahil si Kristo ang naging dahilan bakit nanumbalik ang ating relasyon sa ating Ama. Siya rin, si Kristo din ang dahilan kung bakit tayo makakapunta sa Ama kapag tayo'y
binawian na ng buhay at kinuha na ng Panginoon. I know Kuya Bert is now on the comfort and loving God. Inaaliw siya ng Panginoon doon sa langit. At naniniwala ako ngayon, ine-enjoy niya ang kabutihan ng Panginoon at sinusuotan na siya ng Panginoon ng putong ng korona sa kanyang ginawang paglilingkod. Naniniwala po ako, yung kanyang mga paglilingkod na ginawa ay hindi nasayang dahil ito po ay markado sa paningin ng Panginoon. Always remember, yung awa, biyaya at pag-ibig ng Diyos ay laging naririyan. Huwag na nating patagalin. Huwag na tayong magbagal-bagal. Huwag na nating i-delay ang pagkakilala sa Panginoon. Ngayon ang pag-oras at ang panahon ng pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa iyo magsisimula yon, kapatid. At kung yan ang nais mo, hayaan mong tulungan ka namin na mas lalo mong makilala si Kristo. Sabihin mo lang sa Panginoon, gamitin mo at ariin mo ang panalangin ito na sa iyo. Huwag mo munang pakinggan ang iyong nasa paligid. Pakinggan mo muna yung sinasabi ng panalangin. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Diyos, dakilang Diyos, sa oras pong ito, sabihin mo sa Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, isip, salita at gawa. Ninisin niyo po ang aking puso ng iyong banal na dugo ni Kristo Jesus. Linisin niyo po ang aking puso. At ngayon, Panginoon, buksan mo ito ng buong buo. At inaanyayahan ko si Kristo ay pumasok at tinatanggap ko si Kristo sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Lord, mula ngayon, alam ko na si Kristo mag-ahari sa buhay ko. Salamat sa iyong awa. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Dahil, Lord, mawala man ako sa mundo, nakatitiyak ako sa araw na ito, ang pangalan ko'y isinulat mo na sa aklat ng buhay. At naniniwala po ako, sa araw na iyon, ay makikita kita, aming Diyos Ama, at makakasama kita habang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa mensahe at paalala mo sa amin sa araw na ito. At po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. 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 Mga kapatid, ito'y paalala ng Diyos. Again, today is the day of your salvation. Gawin mo ito bilang paalala sa iyo that the judgment is approaching. The day of the Lord is now approaching. The gospel is urgent. Hindi natin pwedeng patagalin ang response. Judgment is coming. Jesus will come. Ang pagbabalik ni Kristo ay papalapit na. Anuman ang araw at panahon, dapat maging handa tayong lahat. Ngayon, bukas, magpakailanman, maging handa po tayo. Kaya araw-araw ay biyaya ng Diyos. Kaya tama ang sinasabi ng salita ng Diyos wala nakakaalam ng araw ng bukas, kundi ang Diyos lamang. Magandang araw po sa ating lahat, magandang umaga po, at patuloy po akong nagpapasalamat sa lahat po na sumusuporta sa gawain po ng Panginoon sa pamagitan po ng ating online worship service. Maraming salamat po. Kung nais mo na matulungan ka spiritual at nais mo na mas lalo kang magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, we will help you. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa amin, hayaan mong tulungan ka namin na mas makilala mo ng buong buo si Kristo sa iyong buhay. Maraming salamat po. To God be all the glory sa lahat po ng kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa gawain at nagnanais na maging bahagi ng misyon ng Panginoon para sa pagpapalago ng Ebanghelyo, sa pagsuporta at pagiging tapat sa pagbabalik ng kanilang tithes and offering. Maaari po kayo maging bahagi nito sa pamagitan po ng online po natin na pagbibigay
At pwede nyo pong suportahan ang gawain para ito'y magpatuloy. Dahil alam natin ang Diyos po ang bahala magpala at magbigay ng magbuhos ng biyaya, saganang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa. God bless you. To God be all the glory. Have a great weekend, everyone. God bless you. To God be all the glory. We love you and God loves you more and more. God bless you. God bless you.